is Philippine voter. There was a ballot that was rejected first. 24 oras. Malalakas na hampas ng hangin at matitinding buhos ng ulan ang naramdaman sa maraming probinsya sa Luzon dahil sa superbagyong Nando na naglandfall sa Cagayan kaninang hapon. Naglalakihan din ang alon na tumama sa mga baybayin. Kabila rin ang naitalang pagbaha at pagguho ng lupa. Ang update sa superbagyo at isa pang low pressure area na nagbabadyang pumasok sa PAR, ihahatid namin maya-maya lamang. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Umabot hanggang kagabi ang mga tensyonadong pagtitipon sa ilang kalsada malapit sa Malacanang na sumiklab sa araw ng kabi-kabilang protesta kontra katiwalian sa buong bansa. May mga namato, nagsunog at nanira pa ng street sign at traffic lights sa tagpong yan sa Maynila. May isa ring namatay sa saksak, ayon po yan sa Health Department. Sa gitna ng tinawag nitong girian ng mga pulis at mga taong sumabayan nila sa kilos protesta. Pero sabi naman ng Interior Department, walang nasawi sa mga nagprotesta. At nakatutok si Salima Refran. Umabot na umano sa pamamarilang tugon ng pulisya sa nasa ilang lugar malapit sa Malacanang sa Maynila. Tila di umubra ang pag-water cannon nila sa mga naroon na namato. Nagsunog ng gulong ng container truck at motorsiklo. Malipal to guys, malipal na to guys. Yan yung motor guys, oh. Sinunog na. Nanira ng mga street signs at traffic lights. Ang mga tagpo sumiklab sa araw ng mga malawakang protesta kontra korupsyon. Ang girian sa pagitan ng pulisya at ilang grupo. Marami nang mamamatay sa lepto! Unang sumiklab sa Ayala Bridge nang subukan ng ilan na makalapit sa gate ng Malacanang at sa Menjola mula sa bahagi ng Luneta. Nagkakahabulan na! Nagkasuntukan na! Eh, bato! Saglit! Naitama ako sa mukha. Nagtuloy-tuloy yan pa Menjola kung saan sinira ang ilang gamit ng mga establishmento. Dahilan para arestuhin ng pulis ang ilang individual. Hanggang tuluyang umabot sa rekto kung saan pinasok ng grupo ang isang hotel. Sa isang post ng Department of Health, binanggit nitong 48 ang tinakbo sa ospital dahil anya sa gulo sa pagitan ng mga pulis at mga di pa kilalang sumabay sa kilos protesta. Sabi pa ng post, may isa ring di pa nakikilalang lalaki ang dinala sa ospital dahil sa tinamong saksak at dineklarang dead on arrival. Hindi malinaw kung bahagi ng girian ang pagkakasaksak sa kanya. Sabi ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, walang namatay sa mga nagprotesta. I would like to debunk the rumors going around that someone died, that there was a death. There were 0 casualties. I repeat, there were 0 casualties. What is spreading around in social media is fake news. There were, however, people who got hurt. None of the protesters were seriously hurt. I repeat, none. By seriously, I mean that they would have to be hospitalized. The police got hurt more than the protesters. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok, 24 oras. Napuruhan naman ang isang hotel sa Recto sa Maynila dahil sa pambabato ng mga nagtipon sa lugar. Doon nila kasi dinala, pinagsusuntok at pinagsisipa ng mga naka-uniformeng SWAT ang dinampot nilang bata. Nakatutok si Maki Pulido.
Pagkatapos ng programa ng mga rallyista sa Mendiola kahapon, nagsimula ang gulo sa Recto. Ayon kay Manila Mayor Isko Moreno, pinagbabato ang hotel na ito. Biglang may lumapit ng mga naglalakad, yung mga rallyista. Tapos sabi nila, pulis, sabi nilang gano'n. Nilapitan nila yung tao rito, tapos pinagbabato. Tapos nung nataranta yung tao, nagulat kami, biglang tumakbo, pumasok ng Tapos yun na, pinagsusundan siya ng mga tao, pinagbabato. Nagkabasag-basag na yung ibang mga salamin. Tapos nung nung nakapasok na, yun na, may mga kung sino-sino na, halos hindi na mabilang, humigit kumulang nasa 20 katao na ganyan. Sa isang social media post, makikitang may nadampot ang isang nakauniformeng SWAT na isa sa mga di umano'y ng gulo. Hawak niya ang batang lalaki habang inaakyat sa mas mataas na palapag ng hotel. Hawak pa rin niya ang umiiyak na batang lalaki nang makasalubong ang ilang mga kalalakihan. Isang lalaki nakaputi, isa naka-black at isa nakapula. Maririnig ang iyak at pagmamakaawa ng bata habang walang awa itong pinagsusuntok at pinagsisipa. Bagay na tila hinayaan lang ng pulis. Kinukunan pa namin ang pahayag ang MPD at pamunuan ng hotel ukol sa insidenteng ito. Maliban sa hotel, ang mga nagrayot binasag ang mga LED advertising boards na nakatungtong sa Center Island, pati na ilang traffic light. Nag-graffiti, hindi lang sa Recto, kundi sa ilang bahagi ng Taft Avenue. Nagsunog ng 2 motorsiklo sa Recto at sinunog ang gulong ng isang trailer truck sa Ayala Bridge. Kinaumagahan, nakaharang pa rin ang trailer truck sa Ayala Bridge, kaya't sarado ang daang patungong Manila City Hall. Inabutan ng GMA Integrated News na kinukumpuni ang mga nagkasira-sirang bahagi ng hotel. Mabilis ding nalinis ang iba pang bahagi kung saan naganap ang riot. Pansamantalang nagsara ang hotel na tinakpan ng trapal ang harapan habang inaayos. Binisita na rin ni Moreno ang hotel at kinausap ang pamunuan nito. Sa Recto Avenue, napinturahan na mga graffiti at nawalis na ang mga bubog sa kalsada. Ininspeksyon din ni Moreno ang paglilinis ng mga graffiti sa Center Island sa ilang bahagi ng Taft Avenue. And now we're utilizing government resources also, which is the human resources. Trucks, gasoline, and everything na-utilize sana na mas maayos for other purposes. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Mariing kinondena ng iba't ibang grupo ang anilay police brutality at arbitrary arrest ng mga pulis sa mga nagtipon sa Mendiola. Mahigit 200 ang inaresto, kabilang ang halos 70 menor de edad. Nakatutok live si Oscar Oylan. Oscar. Yes, Vicky, sa kabila ng malakas na buhos na ulan, maghapong nagbantay dito sa may harap ng tanggapan ng Manila Police District ang mga kamag-anak ng mga naarestong rallyista. Kahit malakas ang ulan, hindi nagpatinag ang kaanak ng mga naaresto kahapon matapos ang nangyaring gulo sa Recto Avenue sa Maynila. Anila, wala raw silang kaalam-alam sa kasalukuyang kondisyon ng kanilang mga mahal sa buhay sa loob ng istasyon. Katulad niya, magulang ako, nag-aalala ako. Hindi ko alam kung ano na nangyari sa anak ko, kung sinaktan ba o ano, kung kumakain ba o pauwi lang ako, walang kaso. Sana po makita lang po namin. Kahit hindi naman po, basta malaman po namin na safe po siya, na hindi po siya sinaktan. Wala namang alam yun. Sa totoo, nagkamagawa lang yung anak ko, nagbabaga sa loob, namimigay ng pagkain, tapos nasamputin lang nila, sasaktan. Sa loob ng MPD headquarters, inabutan namin pinoproseso ang ilan sa mga naaresto. Aabot umano sa 216 ang mga dinampot ng pulis kahapon. 89 umano dito, mga menor de edad. Kasama sa mga inaresto ang lalaking ito na tulong-tulong na binubuhat ng mga pulis. Ayon sa nagpakilalang ina ng lalaki, nabagok umano ang kanyang anak habang dinadakip ng mga pulis. Oo, kinalagkat. Nauntog, may isa pa yung video na nauntog yung ulo niya. Paano kung nagka-head trauma na yan ngayon? Kundi pa raw nag-viral sa social media, di pa raw niya malalaman ang sinapit ng anak. May psychosocial po siya, post-traumatic. So hindi ko alam kung anong nangyayari sa kanya sa loob. Masakit po, definitely. Naniniwala kami sa pinaglalaban ng anak namin. In fact, we were there sa People Power Monument. We're supposed to meet him.
Git naman ang ilang kaanak na mga naaresto na damay lang daw ang mga ito. Taas na yung kamay niya kasi hindi naman po siya talaga kasama doon sa mga nanggugulo. Aalis na sila. It just so happened na nag-volunteer na mag-marshal yung anak ko. So he was making sure na lahat ay okay na, into safety na. Pero yun nga, unfortunately po, naabutan siya ng mga pulis at pilitan siyang hinila, sinaktan. Makikita naman po yun doon sa video. Nakahanap naman sila ng kakampi kanina nang mapasugod sa lugar ang iba't ibang grupo upang kundinahin ang anilay nangyaring police brutality at arbitrary arrest na ginawa ng mga pulis. Dapat daw ay agarang palayain ang mga inaresto, lalo na raw yung mga minor de edad. Tingin namin, kahit sabihin ng PNP na nag-maximum tolerance sila, tingin namin hindi sila nag-exercise ng maximum tolerance at sa tansya namin, nakahanda talaga sila na mag-mass arrest. Bakit pinaparusahan ang mga kabataang lumalaban kontra sa korupsyon? Ito ay nasa loob na rin ng tanggapan ng MPD ang mga tauhan ng Commission on Human Rights para matiyak ang sitwasyon ng mga naarestong rallyista. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Oscar Oida. Sa ibang balita, maghapong naramdaman ang bagsik ng Super Typhoon Nando sa probinsya ng Cagayan kung saan ito naglandfall kaninang hapon. Ang malakas na hangin at ulan hindi lang sumira ng bubong ng maraming bahay, nagpabuwal din ng mga puno at supply ng kuryente. At mula po sa Santa Ana, Cagayan, nakatutok live si Nico Wahe. Nico. Vicky, magdamag binayo ng malakas na hangin at tuloy-tuloy na pag-ulan ng buong Santa Ana, Cagayan na isa sa mga dinaanan at nakaramdam ng lakas ng Super Typhoon Nando. Bandang alas 11 kagabi nang marinig ang sipol na hangin ng Super Typhoon Nando sa Santa Ana, Cagayan. Sa lakas nito, wala nang humpay ang tila pagsayaw ng mga puno. Pero tila mas nagalit ang bagyong Nando pagsapit ng umaga. Tumambad sa aming team ang mga nabuwal na puno. Putol na kawad ng kuryente at mga natuklap na yero. Sa nadaanan naming port area, ganito kalala ang sama ng panahon. Sa binisita naman naming daungan ng mga bangka nung Biyernes, ganito na ang itsura ngayon. Biyernes, nung nandito tayo sa bahaging ito mismo ng Santa Ana, Cagayan, at sabi ng mga mangingisda noon ay kailangan nilang iangat yung kanilang mga bangka dahil aangat yung tubig dito sa bahaging ito. At ngayon, ganun nga yun nangyari. Dahil sobrang lakas na ng hangin, minabuti naming sumilong muna sa gymnasium ng Santa Ana, kung saan lumikas sa mga galing sa baybayin. Matagal na kami dyan, sir, pero lumikas lang kami kaninang hapon. Malakas na kaninang gabi, kaya lumikas kami. Bandang alas 11 ng umaga, mas lalo pang lumakas ang Super Typhoon Nando. Nagliliparan ng ilang gamit gaya ng basurahang ito at mga sanga ng puno. Ang truck na ito gumagalaw rin dahil sa lakas ng hangin. Nandito kami sa may munisipyo. Dito na kami tumuloy dahil wala kaming ibang mapuntahan. Buti na lang may gymnasium. At sa ngayon, ganito pa rin yung sitwasyon. Napakalakas ng hangin. Yung mga puno halos wala nang tigil talaga yan. Mula pa kanina, mula pa kagabi. Kung tutuusin, ng alas 11. Maya-maya ay dumating ang rescue ng Santa Ana. Ilang mga na-stranded na papasok sana sa trabaho ang ni-rescue nila. Nung nasa Tuguegarao kami sir, hindi pa ganito sir. Pero naabutan na kami dito sa Aparito Santa Ana sir. Na-stranded po kasi kami dyan sa may palengke po. Masyadong mahangin daw po. Ni-rescue rin ng munisipyo ang grupo ng mga kababaihang nakatira sa gilid ng dagat at nagtatrabaho umano sa isang kasino rito. Ng hangin. Sumisipol. Natatakot kami, hindi kami nakatulog. Malapit kasi sa dagat, kaya possible baka biglang mag-storm surge. Tapos lumalakas pa naman yung hangin saka ang hangin. So hindi sila safe dito sir. Kaya kailangan natin silang evacuate.
Sa gymnasium muna sila pansamantalang dinala. Vicky, hanggang ngayon ay ramdam pa rin ang medyo malakas na hangin dito sa Santa Ana. Umuulan-ulan pa rin at malakas pa rin ang alon sa dagat. At ayon naman sa PDRRMO ng Cagayan, nasa mahigit 3,400 na pamilya na ang inilikas nila. Katumbas siya ng nasa 10,500 individuals. Kaugnay naman sa supply ng kuryente, 20 sa 29 na bayan dito sa Cagayan ang walang kuryente ngayon. Yan muna ang latest mula rito sa Santa Ana, Cagayan. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Nico Wahe. Pinadapa rin ng malakas na hangin at ulan ng kabuhayan ng ilang taga Ilocos Norte. Mahigit 100 ang inilikas doon. Maki-update tayo sa sitwasyon sa Lawag City. Nakatutok live si Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. Sandy? Mel, nananatili pa rin nasa red alert status ang mga emergency response teams dito sa lalawigan ng Ilocos Norte dahil sa inilabas na red rainfall warning ng Civil Defense sa probinsya. Halos umabot sa 2 metro ang taas ng mga along humahampas sa Sabangan Beach ng Barangay 33A La Paz, Lawag City, Ilocos Norte. Umaga pa lang may abiso ng mataas na ang tsansa ng daluyong anumang oras sa Hilagang Luzon, kabilang sa Ilocos Norte. Kaya nagbantay ang Coast Guard Substation. May mga maagang nag-angat na mga balsa tulad ni Kuya Romnick. Again sa Tiragit, ma'am, kasi atapay ko, ma'am, pinagtakil dito ng ma'am, isang at kundi jay para sa Madaling araw pa lang, malakas na ang ulan at hangin sa lungsod. Tila nagsayawan tuloy ang mga puno. Sa bayan ng Bacara, pinadapa ng malakas na hangin ang mga tanim na palay. Habang sa bayan ng Bintar, may naputol ng malaking sanga ng puno at bumagsak sa kalsada. Naperwisyo ang mga motorista pero walang napinsala. Binayo na rin ng malakas na hangin ang bayan ng Pasukin. Ang bubong ng ilang bahay itinali o pinatungan ng sandbag. As of 8 a.m. ay mahigit 170 na ang inilikas sa mga bayan ng Pagudpud, Bacara at San Nicolas. Mel, nasa likuran ko ngayon yung 2 heavy equipment na mula sa motor pool ng Provincial Engineering Office na idineploy dito sa Kapitolyo. Samantala, patuloy namang nakaalerto ang mga iba't ibang mga ahensya ng gobyerno dito sa Ilocos Norte upang umantabay at tiyakin ang kaligtasan ng mga residente na maaaring maapektuhan sa pananalasa ng Super Typhoon Nando. Yan muna ang mga latest na balita mula rito sa Lawag City, Ilocos Norte. Mel. Maraming salamat sa iyo, Sandy Salvacio ng GMA Regional TV.